Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, you may consider to click the notification bell and mag-subscribe na din dito sa ating channel para every time na meron tayong new uploads regarding loan applications review, ma-update agad kayo. Let's proceed dito sa ating loan applications na pag-uusapan ngayon, which is itong si Support Safe Loan. Naka-under siya sa Excellent Era Lending Service Corporation. So, meron silang 4.7 na stars sa Google Play Store. But just because mataas yung kanilang rating stars, it doesn't mean na maganda itong loan app na ito. Fast approval process na merong term na 120 days. Maximum loan amount up to 40,000 pesos. So, ito na naman sila guys sa mga 120 days loan term nila. Mostly sa mga ganitong loan app is hindi siya totoo. No hidden charges. And flexible repayment plans. And low interest rates daw yung kanilang charges. And nakalagay dito, safe and trusted yung kanilang loan app. Just like in the other apps, kailangan mo silang bigyan ng access sa iyong phone, like take pictures and record video, device location, and then yung calendar natin, kailangan nilang ma-access, and also yung ating mga phone call logs. And allow support to send you a notification. And after that, allow support to make and manage phone calls. And then yung SMS messages natin, sisilipin din nila just in case na kayo ay mag-apply sa mga ganitong loan applications. Kailangan linisin nyo para wala silang makuhang important matters dun sa iyong phone. Next, you need to sign up and log in now. Ilalagay mo lang yung iyong mobile number and magpapadala sila sa iyo ng verification code and magpuproceed ka na agad dito sa kanilang screen. Yung nakalagay dito is welcome, highest loan available is 20,000 pesos. And i-click mo lang itong apply now and then magpuproceed agad tayo dito sa basic information natin like yung ating educational level, email address, marital status, number of children, number of current loans, and any overdue loans in the last 6 months. Next is itong ating job status, industry, company name, company address, company phone number, salary type, salary payday 1, and then salary payday 2. Next is itong ating monthly income. After mo ma-fill out yung kanilang questions, you need to click the next button sa baba. Kailangan nating picturean yung ating front ID. After ng ating pag-capture ng ating ID, makakopy niya agad yung mga information dun sa ating ID like yung ating ID number, gender, and birth. And then, click lang natin itong next. Dito na tayo sa face shot. So, kailangan mo mag-selfie. And yung hiningi nila sa akin na contact reference is 3 lang. Kukunin mo siya dun sa iyong phone book. I-click mo lang itong next. And after that, ito na. Congratulations, you have finished all the certification. Pipindutin mo lang itong apply now. Ipapakita na niya sa iyo kung magkano yung na-approve na loan amounts sa iyo. So, sa experience ko, in-approve niya ako sa 6,000 pesos na credit limit. Ipapakita na niya sa iyo yung breakdown ng iyong credit limit. For example, itong sa akin is 6,000 yung binigay sa akin na credit limit. Ang nakalagay dito is loan period nila is 28 days. So, ito pa lang guys, hindi totoo yung 28 days na sinasabi nilang loan period. 7 days lang talaga yung repayment period nila. Dito naman tayo sa receive amount. For example, yung 6,000 yung matatanggap mo na lang is 3,720. So, dito pa lang guys, napaka-red flag na ng loan applications na ito. Yung service fee nila, 2,280 doon sa 6,000 pesos. So, yun yung parang interest na sinisingil nila. Pero ang gagawin nila is kukunin nila yun doon sa 6,000. So, matatanggap mo na lang is yung 3,720. Doon palagay sa kanilang disbursement method, kailangan mong ilagay yun kanina before you submit yung iyong application. Kung saan mo ipapadala yung iyong ilo-loan dito. Ito na nga guys, yung 6,000 pesos na in-approve sa akin. Kung makikita mo dito, 2 installments yung nakalagay dito. Ito yung deceiving sa kanilang advertisement kasi first installment mo pa lang is halos nakuha na nila
yung capital nila. So, ang iiwanan nila dun sa iyong second installment is yung 60 pesos. Wala kang choice dahil auto-disbursement yung pagpapadala nila ng money. So, automatically, ipapadala nila sa iyo kung magkano na lang yung maiwan after nilang makaltas yung interest na charge nila. For me, hindi ko talaga nagugustuhan yung mga ganitong klaseng loan applications dahil hindi sila nagsasabi ng totoo. Upon application, hindi ko siya hinintay, nag-log out agad ako doon sa loan applications nila kasi ang akala ko is hindi na yun ma-approve kasi nga wala silang get money na nakalagay doon. So, I thought na hindi yun ipapadala sa akin. So, nagulat na lang ako guys, nag-text sa akin si GCash na ang sabi dito, you have received 3,720. So, di ba nakakapanghinayang yung malaking charge na charge nila. And then 7 days lang, kailangan mo na silang bayaran. Nag-text din sa akin yung apps nila na your loan has been deposited. Please check the balance of the account. So, ganun nga guys yung naging experience ko sa pag-apply dito sa loan applications na ito. Hindi ko siya marirecommend na applyan nyo. Pagdating naman sa kanilang paniningil, ito yung na-experience ko kaya inis talaga ako dito sa loan applications na ito. Wala ka nang choice na maibalik agad sa kanila yung money dahil hindi sila papayag na ganun yung gagawin mo. Meron silang mga text blast sa akin na 5 days pa lang nang harass na sila. Sinenda nila ako ng message like sabi niya dito is good morning. Regarding ito sa utang mo kay Support Pesos PH, Supreme Money, Mabilis Loan, Pinoy Peso. Dito pa lang guys, marami silang ginamit na pangalan na loan applications para hindi sila matrace na itong si Support nga yung nagtitext ng ganito. Sabi pa dito, ngayon ang due date mo. So in my own experience, 5 days pa lang yun guys, nung tinext nila sa akin ito. Sabi nila dito, hindi bukas. Pakisuyo na ho ng bayad mo. Bago ngayon, kung di mo pa kayang bayaran to ng buo, mag-extension payment ka. Make sure bayad ka dito ngayon para wala ng ibang taong madamay sa utang mo. Thank you. So, di ba, hindi maganda yung mga ganitong klaseng tinitext nila mostly kung hindi pa naman totally due date yung borrower. Makaka-receive ka din ng text messages from EE Lending. So, nakalagay dito is meron silang code na ipapadala dito pag just in case gusto mo agad bayaran. So, useless, di ba? Ang laki ng kaltas na nila. Tapos, gusto nila 5 days or 4 days pa lang, babayaran mo na sila. Doon sa 5 days na yun, guys, sunod-sunod yung magti-text sa'yo. Even yung ating contact reference, 5th day pa lang, i-message din nila, ipapaalam nila doon sa contact reference mo na tayo nga ay may utang sa kanila. Mapapahiya ka talaga doon sa iyong contact reference. May pa-warning pa sila dito, like warning, kasalukuyan kaming nakikipag-ugnayan sa lahat ng contacts at friends mo sa Facebook. Na screenshot ko na silang lahat. Siguraduhin mong bayad ka ngayong 10 AM dito. Tandaan mo kapag wala yung bayad mo dito, sila ang kukulitin at abalahin namin sa utang na ikaw lang naman ang nakinabang. Total yan naman ang gusto mo, di ba? I-settle mo yan ngayon na mahiya ka naman. Nag-disguise din sila sa mga apps na nakalagay dito kasi marami silang ginamit na pangalan ng loan application. Pero from Support Loan talaga ito nang galing. Sabi dito, malapit na ang cut-off time. Siguraduhin mong bayad ka sa oras na yan. So, anong klaseng loan application ito na 5 days pa lang, hindi mo pa totally due date? Pero ganito na sila maningil. Talagang sasakit yung ulo nyo sa ganitong klaseng loan app. Nakalagay dito na nahanap ko na ang Facebook mo. Na-screenshot ko na rin ang mga friends mo. Kahit mag-lock profile or mag-deactivate ka pa dyan, kung ayaw mong mapahiya, isettle mo tong utang mo ngayon. Huwag mong antayin na i-post kita bago ka kumilos. So, grabe guys, yung kanilang pagbabanta. Ganito pala yung Support Safe Loan na ito kung magbanta sa mga borrower nila. Hindi pa sila nakontento, nag-message ulit sila like lagpas cut off ka na hanggang ngayon, wala ka pa rin balak magbayad. Huwag mo kaming subukan. Matuto kang magpusang magbayad dahil sinasabi ko sa'yo. Sa social media tayo magsisingilan. Kapal ng mukha mo, buong pamilya mo, ipapahiya ko dito. Tandaan mo yan. I-settle mo to ngayon na. Yung mga taong walang kinalaman, idadamay talaga nila.
So, ang nakakatawa dito is wala pa namang 7 days. Tapos ganito na sila mangharas. Ang ginawa ko, dun sa mga pinagsasabi nila, hindi ko siya nireplyan or anything. Dinedma ko lang kung ano yung mga tinitext nila. As long as hindi pa naman ako overdue, wala silang karapatan na pilitin akong magbayad sa 5th day since ng aking application. After 7 days, ang ginawa ko, ibinalik ko lang sa kanila kung magkano yung pinadala nila sa akin. 5 araw pa lang is ganun na kagrabe yung kanilang harassment. Unang-una, ang laki ng kaltas na binawas nila, and then auto disbursement siya. Kung kayo guys, meron kayong napapasukang mga loan applications na ganito, once na hinaras kayo, pwede nyo yang huwag bayaran ng buo. So, ang gagawin nyo na lang is ibabalik nyo lang kung magkano lang yung pinadala sa inyo. Linisin nyo yung iyong phone, like tanggalin nyo yung mga access nila sa iyong phone, and then mag-clear data kayo before nyo i-uninstall yung kanilang application. And by the way, nag-chat pa sila sa akin through RCS chat sa ating messages. Kasi meron yan sa ating Android phone. Nilagay nila doon yung details, and then nakakagulat guys na sinendan kanila ng iyong pictures, pati yung pagmumukha mo. Ganon sila kalala guys. Maghanap sila ng ways para i-harass ka. Tinurn off ko yung aking RCS chats. Sa ginawa nila is hindi makatarungan yung panghaharas nila. Kung kayo ay nakakaranas ng mga ganitong scenario sa mga loan applications, huwag kayo matakot. Dahil unang-una, hanggang harassment lang yung magagawa nila. Dahil hindi sila makapag-reklamo dun sa mga kinauukulan. Illegal sila dahil sa mga pinapatong nilang interest is napakalaki. So, ayun guys, hindi naman sila titigil. Minessage pa rin nila ako. Sabi dito, i-message na namin laman ng phone books mo. Hindi namin titigilan tong mga to pag hindi nila binayaran utang mo. Nakakiya naman sa'yo, sila na lang pag-iinitan namin. Total, wala kang balak magbayad. 6K lang yang dapat mong bayaran. Huwag na sana pahirapan pa sa pagbabayad. At huwag mo sirain ang pangalan mo sa ganyan kaliit na halaga. Sabi nila dito, kinukall at mini-message na namin lahat ng mga nasa phone books mo. Aharasin namin tong mga to once na hindi binayaran ang utang mo. Tatadda rin namin ng mura to hanggang nandito pa sa system account mo. Wala na po kaming pakialam kung kaibigan o katrabaho mo tong mga to. Tatadda rin ka rin nila ng message through email. So, ganun sila kalala guys, yung support safe online loan applications na ito. Hanggat maaari, iwasan nyo. Pag kayo hinaras ng mga ganitong klaseng loan applications, huwag kayong matakot and ibalik nyo lang sa kanila kung magkano yung nakuha nyo, kasi at the same time, pera pa rin naman yan ng company nila, so kailangan natin ibalik kung magkano lang yung na-receive natin. Considered as bad experience talaga sa akin. So at least, na-share ko sa inyo kung ano yung possible na mangyayari sa inyo pag dito kayo sa loan application na to mag-apply. Sa mga viewers na nakapanood nitong ating review, kayo din ba is nakahiram dito kay Support Safe Loan? Kagaya ba sa akin yung naging experience nyo sa loan applications na ito? Comment down below para at least makapag-spread tayo ng awareness dun sa mga bagong nanghihiram sa mga online loan applications. Let's end it here guys, and thank you for watching. See you on my next one. Bye!